Dismayado si LA Tenorio sa performance ng kanyang mga local players at kinumpara nga ito sa kabilang team na Phoenix dahil lahat may ambagan. Sinabi pa ni LA na mas mahirap maging coach kaysa maging player kasi kung player ikaw mismo nag-e-execute habang kung coach ka, hindi naman daw masisiguro kung nasusunod lahat ng mga coaching sa floor. At dahil nga dyan, napakaraming lapses sa mga turnovers ang Magnolia ngayon. 2 players lang ang nag-step up at halos 3 lang din ang nakakaambag. Lalong-lalo na sa first half, si Nuni Umot lang ang tanging bumubuhat sa team. Kumpara mo naman sa Phoenix na tulong-tulong lahat. Sa nakikita ko na outsmart ni Coach Charles Steele si LA lalo na pagdating sa palitan ng depensa. Tsaka si Omot medyo walang bitaw. Shooter naman siya pero hindi siya yung pang-crucial type na maasahan mo tuwing kailangan. Nagalit naman yung iba kasi bakit daw di pinasok si Paulie. Hindi na nga pumapaldo yung mga tira niya kahit hindi sa crucial. Wala na talaga ambag si Paul sa team. Sabi nga ng iba, yan lang naman yung pinagpalit ni boss kay James Yap. Sa dying second, si Jerome Lastimosa na lang ang dahilan kaya nakakahabol pa sila down by 2 points na lang kaso bumawi agad si Taffy ng 3 points kaya winalis din bigla. Talo ang Magnolia up by 3 points pero wag kayong mag-alala, first game pa naman yan. Marami pang pwede mangyari habang hindi naman nagustuhan ni boss ang nakikita niya sa live game na yon. Nanood kasi siya. Kapansin-pansin din na parang lagi nang natatalo ng mga independent teams ang SMC. Ito na kaya mga senyales na humihina na rin ang kanilang kalibre? Habang kudos naman sa Phoenix new coach na si Charles Steele, nag-iba na nga talagang kumpiyansa ng bawat isa, tumaas at agresibo. Lahat halos siyang legs at nagagamit. Sabi ni Coach Charles Steele, may good chemistry lang talaga sila dahil pamilyar na rin sila kay Coach Charles kahit nung sa college days pa lamang. Kaya bang i-maintain ng Phoenix ang ganitong vibe sa PBA? Usapang Magnolia pa rin, hindi na mapipigilan ng Magnolia Hotshots na kunin si Luis Sanggalang. Sa kabila ng lahat ay mananatili pa ring target nila ang 6'5" PF center nito at mukhang tutulungan nga ni boss na makuha si Sanggalang para sa Magnolia. Sa katunayan, 2 naman dapat yan pero si Kemer Carino na kanilang first target hindi nagbunga kasi inunahan ng Hinebra. Para sa Magnolia, ideal big man talaga nila si Sanggalang. Ano nga bang balita sa kanya ngayon? Ayon sa Terra Firma Management, sinusubukan nilang kontakin si Sanggalang, yun nga lang hindi sumasagot at mukhang nagtatago. Habang si Mark Nonoy ititrade na ng Terra Firma at isusuko na raw nila as long as magpakita lang to. So ngayon ang gusto din siguro mangyari sa Sanggalang, itrade siya ng Terra Firma para magkaroon din siya ng bagong karera. Kung meron naman palang tutulong sa kanya na magkaroon ng magandang karera, isa na lang iniintay ng Magnolia sa kanya, ang magpakita na. At hindi pa nga rin kami sigurado kung alam na ba ng Magnolia o ng Terra Firma o ng PBA ang tungkol sa kanyang umanay ginawa na paggamit ng pinagbabawal na gamot. Tahimik lang din kasi Sanggalang ngayon at hindi kumikibo. Sana naman magpakita na siya para mapatunayan din na wala talaga siyang tinatago. Maraming 6'5" PF center ang meron sa PBA. Bakit nga ba gustong makuha ng Magnolia sa Sanggalang? Tapos undersize pa. Kumbaga, ang tingin nila kay Sanggalang magiging next Calvin Abueva. Yung hustle niya, yung drive, hindi siya takot at unstoppable kahit pa mas malalaki sa kanya yung ibang big man. Tapos meron siyang aura na parang pampahatak hype. May jumpers din siya solve sa banggaan. Kapag siya nasa kanyang prime, pwede na itong ma-utilize. Kahit sa playoff mode, ang tinitingnan nila yung pagiging role player niya. Habang siya naman nagka-coverage last game ng 12 points per game at naging main man ng Terra Firma especially sa key offense contribution. Since sumalpak siya dyan, hindi naman bumabas double digit ang scoring niya. Ang tanong na lang dyan ngayon, nasan nga ba si Luis Sanggalang? Ito na ang pagkakataon na magkatambalan ng 2 Sanggalang na hindi naman magkaano-ano. Sayang si Luis kasi hindi naman talaga siya mareklamo sa jeep. Sadyang meron lang talaga siyang dapat ayusin sa sarili. At kung ako sa kanya, magpakita na siya. Ang daming players na nagkukumahog na makapaglaro sa PBA tapos siya may good offer. Tatalikuran lang. Sayang dito, big catch na sana. O baka naghihintay lang din si Sanggalang ng signal ng Terra Firma tungkol sa isang possible trade.